Welcome to Donmar TV News Channel. And what is confirmed right now is Sara Duterte ay tatakbo bilang vice-presidente sa ilalim ng Lakas CMD. VP Bet na si Lyle Uy ay nag-withdraw, tapos ang magsasubstitute sa kanya ay si Mayor Sara Duterte bilang Vice President ng Lakas CMD, at ang nag-file ng kanyang COC ay si Attorney Charo Munsayak. Tama? Yes, tama, May. Ngayon, nakikita natin tinatapakan na yung mga dokumento. So, ibig sabihin yan, accepted na yung substitution document ni Mayor Sara. Hindi pa natin alam kasi meron ding presidential candidate ang Lakas CMD, si Ana Capella Velasco. Hindi natin alam kung meron ding nakahalindi ba doon. Aalamin natin mamaya. Pero sa ngayon, yes, si Mayor Sara ay humalili bilang vice presidential candidate ng partido. So, it's official, si Sara ay kandidato sa pagkapangalawang Pangulo o Vice President sa ilalim po ng Lakas CMD. Parang nag-withdraw John si Kwan officially, yung prize holder, si Lyle Uy. So, ang natupad, yung sinabi ko, John, bantayan ang araw ng Sabado, yung Green the 13th. Ibig sabihin, meron pa mangyari sa Lunes. Exciting times. So, ano to? BBM Sara na to, no? Parang meron ng coalition ng Partido Federal sa kanang Lakas CMD. Ano to? Di dapat maghiwalay si BBM at Sara, baka makasingit si Lugaw. Si Lenny? Eto, no, kailangan mo maghiwalay. Ba't yung ginagawa ng problema sa sarili nyo? Next. Blind date. Kung BBM Sara, bakit si Vivian Velez still calling para tumakbo si Inday Sara for president? Si Vivian Velez? Ano alam nun? Yan yung nag-post ng pinag-iisipan daw ni Sara na maging presidente, yung press release ni Cristina Frasco, spokesperson ni Inday, pinost several days ago. Ang hindi naman sinabi sa inyo, September 29 pa yung statement na yun, so panis na. Si Vivian Velez medyo bobita rin yan Totoohanan lang. Talaga? Ano papel niyan? Malay niyan. Next. Diba? Pinost niya. Pinakikinggan po sabi ni Cristina Frasco, pinakikinggan po ni Vice Mayor Inday Sara ang sentimiento ng taong bayan, kembot-kembot, pati na po yung mga magsasabi na magpe-presidente siya, ganyan-ganyan. Tapos hindi sinabi ni Vivian Velez, September 29 pa yun. Guys, Nobyembre na. 45 days, magpo-45. Mali. Tama. 45 days na po. Guys, kung si Cristina Frasco noon, bumili po ng sisiw na manok, pang fried chicken na po ngayon yung manok na yon. Nag-45 days na. Panis na balita na yon. Diyos ko si Vivian Velez. Laos na nagpapaka-relevant. Next. Next. Does it mean aatras si Pacman? Pataatras si Pacman. Sabi ni Pacman, didiretso siya ng takbo. Mo lang siya Pwede naman siya tumakbo. Wala naman ako issue. Gaano ba ka-close si Inday Sara kay Salceda? Sabi ni Maya Vaflor. Pagkakalam ko, hindi naman. Di ba political butterfly si Salceda? Si Inday, mahirap magtiwala sa kahit kanino yun Feeling ko kahit ako, hindi ako pinagkakatiwalaan ni Inday Si Salceda pa kaya? Si Salceda, naging dilaw na yun, naging berde, naging orange, hindi mo na malaman. Si Salceda pa kaya? Next. TP, nag-giveaway na po ba si Mayora para sa nag-giveaway si Mayora? Hindi naman niya kailangan mag-giveaway. Hindi naman siya nagsabi na tatakbo siyang presidente.
kayo lang naman ang may pangarap na nangungulit o tumakbo siyang presidente, huwag niyo i-project yung mga pangako niyo sa mga statements niya. Hindi naman niya sinabi magpe-presidente siya. She's been very consistent. Inday's greatest asset is her credibility, her consistency, her integrity. If she puts her foot down, she says, no, I'm not gonna run for president, she's not gonna run for president. That's just how she is. So no, she's not gonna run for president. Because if she does, first, she'll be breaking her word, which is so not her. And second, if she breaks her word, she loses her credibility. So she will not do that. It's just not in her character. Mahal natin si Inday. Ngayon alam naman natin ang mga nangyayari patungkol sa inaantay nating desisyon ni Mayor Sara Duterte, kung siya ba'y tatakbong presidente, kung siya ba'y tatakbong vice president. Wala hong nakakaalam yan. Sasabihin ko na sa inyo, ako hindi ko din alam yan. Wala hong nakakaalam yan kung hindi siya at ang kanyang pamilya. Sabi ko sa inyo, siya at ang kanyang pamilya lang ang nakakaalam yan. The rest, nagmamagaling yan. Kaya tayo, lagi natin sinasabi, wala tayong pakialam kung tatakbo siyang presidente. Hindi naman walang pakialam, mali. Tayo ay masaya kung tatakbo siyang vice or president, masaya tayo. Kahit anong posisyon na takbuhin, susuporta natin si Mayor Sara Duterte. Pero siyempre, we have our own wish. Ang wish ng heart natin, not less than president. Yan ang ating wish para kay Mayor Sara Duterte. Sige, marami yung nagagalit at marami nagpo-post pa ulit-ulit. Banat bay, bakit mo ba kasi pinupost na gusto mong presidente si Mayor Sara? Bakit pa? Gusto namin vice president lang siya eh. Masasagasaan yung namin mga kandidato namin. At saka sino ba yung core source mo? Ha? Si Salcedang Dilawan? Dati pinupuri nila si Salceda. Ngayon dilawan na siya kasi may sinabing hindi pabor sa kanila, di ba? O ngayon dilawan na siya. Grabe, basta hindi talaga pabor sa inyo, dilawan eh. So galit na galit sila, naglalabasan yung post nila na nakaganon si Salceda, dilaw. Di ko kaya may gout lang yun. Ay, nakaganon yun. Baka chop-chop yan, may picture ka, screen capture, nakaganyan ka. Hindi, di ba? Dilawan daw yung source ko. Ako lang daw may gusto maging presidente si Sara. Ay, totoo, ako lang daw ba? Sa dami-dami natin dito, ako lang daw ang may gusto. Pambihirang buhay yan. Ako lang. At parang ako pa dilawan kasi gusto ko maging presidente si Mayor Sara Duterte. Agad naman ng tutsa yan. Ako nga yung gusto ko maging presidente yung Mayor Sara Duterte. Ako pa dilaw. Diba ganun? Ako daw okay. Ako daw ang ang source. Ako lang ba ang may gusto? Sino pa ang may gusto na maging presidente siya? Sagot! Matapos manumpa ni Davao City Mayor Sara Duterte sa lakas CMD, sinabi ng presidente ng partido na nais nilang pangulo ang posisyong takbuhan ng mayora. Ano daw? Dilawan din yan! Dilawan yan! Sino ba yan? Sino ba yan nagsabing gusto nilang pangulo si Mayor Sara? Dilawan din yan! Sino ba yan? Ay, yung pinuno ng lakas. Sino ba yung pinuno ng lakas? Sino? Ay, si Romualdez, yung pinsan ni Marcos. Wala na, finish na. Ako lang ang nagsabi. Ako lang may gusto. Ako lang ho. Ulitin natin sa mga bungol. Para sa mga bungol, ulitin natin ha. Tapos manumpa ni Davao City Mayor Sara Duterte sa lakas CMD, sinabi ng presidente ng partido na nais nilang pangulo ang posisyong takbuhan ng mayora. Ano daw? Ulitin natin, ano daw? Ano na? So ako lang, so dilawan na rin siya. Dalawa na kaming dilawan. Ang birang buhay yan, Kita mo ha?
Dealer's identity sila mga nag-aakusa kaya ang totoong dilaw. Oo nga. Isipin mo. Okay? Karamihan ng mga leaders, sinasabi tumakbo si Mayor Sara na presidente. Sino lang ang may gusto na tumakbo siyang vice? Yung isang nagmamagaling na coach at saka yung isang talangkang panot, di ba? Sino pa? Oh. Pero karamihan ng mga leaders, kahit si Panelo, kahit sino, mga dikit sa kanya presidente ang gustong takbuhin. So lahat po kami dilawan. Ganyan no kasi kababa at kalabnaw at kaampaw ang mga utak ninyo. Pag sinabing gusto namin si Mayor Sarang presidente, dilaw na kaagad. Di ba? Sino sa atin na mukhang tama? Kayo ho ang tama. Tama talaga. O tuloy. Kasabay nito, inilutang ng isang opisyal ng partido ang suwestyong hatian sa termino ni Mayor Sara at presidential aspirant Bongbong Marcos sakaling sila ay manalo. Nakatutok si Victor. Sabi ni Adrian Bea, yan yung mga sagot ho na mga wala ng logic. Sabi niya, ikaw na matalino. Porkit na bara, porkit na sunog, ikaw na matalino, ikaw na. O ikaw na magpresidente. Yan o yung mga yung mga pasensya na pero ampaw na pag-iisip. Pagka nabara, natalo sa argumento, sunog, ikaw na maging pangulo, ikaw na matalino. Hindi ho, uulitin ho natin na makinig ho kayo mabuti. Lahat ho na mga leaders nais lang siyang maging presidente. Ngunit datapot subalit ang nakakaalam lang niyan ay si Mayor Sara Duterte at ang kanyang pamilya. Wala nang iba. Ulitin natin sa mga medyo mahina at saka celeron, medyo lagyan nyo ng langis. Alam mo minsan kasi lagyan nyo ng virgin coconut oil ng mga jutak nyo para medyo gumalaw-galaw ng onte, ha? Aming mga tutunay na Duterte supporter at mga leaders ng mga organisasyon, pati na mga partido, nais si Pangulong, hindi pala Pangulo pa, Mayor Sara Duterte ang maging Pangulo. Okay. Pero ngunit datapot subalit, ang makakaalam lang po niyan ay si Mayor Sara, wala nang iba. Dito pa lang, makikita mo na kaagad kung sino ang may tama sa pag-iisip. Lahat ng mga leaders at nagsasabing, it's the decision of Mayor Sara. We do not know the decision of Mayor Sara. Sino lang ho ang nagsasabing, ay, Vice President, alam ko, na-text ko. Alam ko, na-text ko na yan eh. Alam mo yun, kung nasa tamang kauliratan kayo, maniniwala kayo sa isang taong nagsabing na-text siya. Yung mga leader, sinasabi nila, hindi, we respect the decision of Mayor Sara. Siya na hong nakakalam yan, siya magdi-decide. Pero may isang vlogger na nagsasabi, hindi, ka-text ko, alam ko na yan, final na yan, done deal. Sino may tama doon? Isip kayo na maigi kung may logic kayo, kung may utak kayo na natitira pa. Sino may tama? Yung nagsabing hindi, final na yan, ako nang ba? Ay, din, alam ko yan eh. Ako si all-knowing vlogger. Mo ito Ito basa ko lang ho ito Pwede ho ako maging mali dito. Basa ko lang. Feeling ko nagpapakiramdaman sila. Feeling ko lang Feeling ko kasi meron akong meron ako nasagap na balita. Marites to Marites. Na talagang ang gusto naman takbuhin, okay, ay presidente. Pero meron din talagang part na kinukonsider ang vice dahil nga sa pagkakaibigan ni BBM at saka ni Mayor Sara Duterte. Totoo naman yon. That is true. They're really friends, okay? With Mayor Sara Duterte. Pero ang dito, karamihan daw ng mga leaders, talagang Sara for President. Ayaw nilang bumaba ng Vice President si Mayor Sara. Kaya may nilalabas na kesyo script itong parte nila Marcos na kesyo sinasabi daw na hindi kami aatras. So parang ang datingan, it's either magbabanggaan tayo or magbabayis ka.
Parang ganun eh. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ni Marcos kagad na oy, magbabayis na ako pag nagpresidente ka. Siyempre, makukonsider ngayon na talagang presidente tatakboy ni Mayor Sara. Tama, mali. Kaya kailangan niya manindigan na hindi na ako atras, eto ko. So para etong isa, isipin niya na magbayis na lang ako kasi ayoko magbanggaan ng pakakaibigan namin. Yun ang kwento sa akin. Kasi feeling ko, even no one, okay, ulitin ko, no one, wala hong nakakaalam ng utak ni Mayor Sara sa panahon na ito. Wala ho sa kanila ang nakakaalam kung ano ang magiging desisyon ni Mayor Sara. Mamaya ho, papaliwanag ko ha. Papaliwanag ko kung bakit. Pangulo, hinihintay namin ang reaksyon ni Mayor Sara sa mga ito. Sa tanong naman ng GMA News kung may schedule na sa pagpa-file ng substitution, sagot lang ng alkalde, wala pa at nagmi-meeting pa ang lahat. Kung tutuloy, pwedeng mag-substitute si Mayor Sara sa isa sa mga kandidato ng lakas, kay Ana Capella Velasco para sa presidente o kay Lyle Fernando Uy para sa vice-presidente. Kasi lagi niyong tatandaan ha, ang lakas. Siyempre, alam nyo ang lakas kung sino yan lakas. Ang lakas po yan ho'y under kay GMA. Okay? Kaya nga nila tinanggap si Mayor Sara eh. Sa tingin ko in the leadership of GMA. Ito lang political opinion ko lang ito. Sa tingin ko they will not settle for vice. Tinanggap nila si Mayor Sara because they were really aiming for the presidency. Okay? Bakit to? Mismong kanilang presidente sa lakas. Yan ang sinabi. President ang gusto namin. Kasi kung ang leaning ni Mayor Sara Duterte ay Vice President, di sana sumali siya doon sa partido ni BBM. Hindi sa partido ng lakas na wala pang standard bearer pagdating sa presidente. Na ang nilagay lang para sa substitution. Naintindihan? Ulitin ko. This is not just my opinion. Opinion din to ni Sec Panelo. Sabi niya kung Vice President ang inaay ni Mayor Sara, ito ay kanyang opinion na sa tingin ko tama. Di sana, doon na lang siya sa partido ni BBM para wala na, tapos na usapan. Tandem na, di ba? Kaya lang, kinukonsider talaga presidente. Ibig sabihin, hindi ho kasali sa usapan yung hindi na presidente. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, possible. Possible, pero hindi natin alam kung ano ang probability. Possible. Ibig sabihin, hindi nila inaalis yung possibility na tatakbo siyang presidente. Kasi kung aalisin yung possibility, di sana, doon na lang siya sa partido ni BBM. Bakit pa siya doon sa lakas? Diba? Yan din ang sinabi ni Panelo. Inihain noon ang kanilang COC sa pamamagitan ng isang representative. Ngayong Lunes ang deadline para sa anumang candidate substitution. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Hindi natutuwa. Kaya. Ito. Panarin niya ito. Parang eksena sa classic mafia film na The Godfather. Ganyan inilarawan ng isang political analyst ang mga eksena sa kasal kahapon ng anak ni Senator Bong Revilla. Mas naging sentro kasi ng atensyon ang mga imbitadong politiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Dale De Vera. Imbis na maging bida ang ikinasal na anak ni lakas CMD Chairman at Senator Bong Revilla, natuon ang atensyon ng marami sa mga bigatin nilang bisita. Paano ba naman? Parang naging reunion ito ng mga politikong sasabak sa 2022 elections. Sa kopya ng wedding invitation na nakuha. Pakinggan niyo ito Sa kopya ng wedding invitation. Pakinggan niyo mabuti kung meron kayong kung malakas ang hint nyo. Ano nakasulat? Ano yung binilugan na yan? Ano yung binilugan na yan? Si Mayor Sara Duterte. Pakinggan nyo. Ng News 5, nasa listahan ng mga ninang si Davao City Mayor Sara Duterte. Kasama ang iba pang mga opisyal tulad ni na Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa at iba pa. Wala ang pangalan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos.
Hindi ako nagsabi, wag ho kayo magalit sa akin. News 5, ang sama nyo naman. Bakit nyo nilabas yan? Magagalit, dilawan kayo. Oh, dilawan ka na naman. Bakit nyo nilabas yan? Oh, okay. Pero may kasunod naman. May kasunod. Easy lang. Huwag kayong judgmental. Huwag nyo naman kagad sabihin hindi invited. Hindi, wag naman ganun, ha? Wag ganun. Pero sa araw ng kasal. Sa araw na ng kasal. Okay? Yung unang invitation, wala. Doon sa pangalawa, lumabas na yung pangalan niya. Biglang nasa listahan na ng maninong si BBM. Lumabas na yung pangalan niya doon sa araw ng kasal. Siguro, ano nangyari? Siguro, na-confirm na darating si Mayor Sara Duterte. Siguro, kinonfirm ni Mayor Sara Duterte na darating ako. So, sabi, isama nyo na dyan si ano. Isama nyo na si Marcos dyan kasi kailangan magkasama yung dalawa.